Mabuhay, ako nga pala si Jarinal G. Aure at ang aking tatalakayin ang dokumentaryong aking ginawa, ang Natitirang Paraiso ng Pilipinas, mula sa karanasang bayan tungo sa talinong bayan. Ang Pilipinas, na kilala bilang perlas ng silangan, ay mayaman sa kamanghamanghang biodiversity ng dagat, ngunit ang paraisong ito ay nanganganib. Ayon sa ulat, 75% ng mga bahura ng koral sa mundo ay nasa panganib dahil sa iba't ibang mga salik. Halos isang kapat ay nasira na nalampas sa pagkukumpuni. Kung magpapatuloy ang mga gantong gawain ng ating karagatan, 90% ng mga bahura ng koral at ang ating karagatan ay maaaring na manganib sa taong 2030. Kahit ngayon, nakikita naman natin ang pagbabago ng ating karagatan. Lubos na mainit, maraming dumi, maraming namamatay na isda. Ayun. So, ano nga bang mga pangunahing salik nito? So, ang pangunahing salik ay ang nutrient-rich runoff, dumi sa alkantarilla, pollution sa plastic, at pagtaas ng temperatura ng karagatan na nagdudulot ng coral bleaching. So, dagdag pa nito, ang labis na pangingisda ay nagpapababa sa populasyon ng isda na nakakaapekto sa kalusugan ng bahura dahil sa pagkasira ng balanse ng ecosystem. Bakit ito napakahalaga? Ang ating mga karagatan ang siyang nagpapakain sa milyong-milyong Pilipino, ang nagbibigay ng kabuhayan sa ating mga pamilya at nagdudulot ito ng kagandahan sa ating buhay. Pero nanganganib ang lahat ng ito, ayon kay Rev Pascual na nagsulat ng Magkaugnay ang Karagatan at ang Ating Buhay. 59.5 billion ang mangingisda at maraming pamilyang umaasa sa industriya ng pangingisda at ang ating isla rin ang nakakapagbigay sa kanila ng kabuhayan. So ang turismo, nalubos na nakasalalay sa kalusugan ng ating mga karagatan ay nag-ambag ng 20% sa ating GDP. Kung patuloy na masisira ang ating karagatan, ang mga numerong ito ay magiging mas malungkot pa. Ang pagkasira ng ating mga karagatan ay hindi lamang nangangahulugan na kawalan ng pagkain at kabuhayan, kundi pati na rin ang pagkawala ng isang mahalagang bahagi ng ating kultura at identidad. Hindi natin dapat hayaang mangyari ang pagkasira ng ating mga karagatan. Kailangan nating kumilos ngayon upang protektahan ang ating mga karagatan para sa ating mga magiging anak at para sa mga susunod na henerasyon. Ano ang mga sanhi ng krisis na ito? Pangunahin na ito ay ang patuloy na polusyon. Ayon sa Assessing Ocean Plastic Pollution in the Philippines na isinulat ni Denise Ramos noong 2019, ang Pilipinas ang pinakamalaking bahagi ng global plastic waste na itinapon sa karagatan. Ang bansa ay responsable para sa 36.38% ng global oceanic plastic waste. Mas malaki kaysa sa pangalawang pinakamalaking polluter ng plastic, ang India. Nasa parehong taon ay nag-ambag ng kumulang 12.92% ng kabuuang basura. So 80% ng wastewater sa Pilipinas ay hindi dumadaan sa tamang paggamot bago makarating sa ating mga karagatan. Ang plastic waste, agricultural runoff at hindi napapanatiling mga gawi sa pangingisda ay lalong nagpapalala sa ating problema. Ngunit hindi pa sa mga numero, may mga kuwento sa likod ng mga ito. Ang aking pinsan na mangingisda sa aming probinsya, sa Samar, Catbalogan, ay aking nakapanayam kagabi. Sinabi niya na dati sagana ang huli namin, pero ngayon hirap na kami. Ang kanyang karanasan ay sumasalamin sa libo-libong Pilipino na direktang naapektuhan ng pagkasira ng ating karagatan. Ngunit hindi pa huli ang lahat, may pag-asa pa sa pamamagitan ng mas mahigpit na regulasyon sa pagtapon ng basura, pamumuhunan sa mga modernong wastewater treatment plants, pagtataguyod ng sustainable fishing practices, at pagbibigay ng aral sa ating mga Pilipino at pagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad sa baybayin, maaari nating ibalik ang kalusugan ng ating karagatan. At ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa paglilinis ng tubig ay maaari ding maging isang susi sa ating tagumpay. Paglipat mula sa karanasang bayan tungo sa talinong bayan ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang panawagan sa pagkilos. Simulan natin ito sa ating mga sarili. Bawasan natin ang ating paggamit ng plastic, suportahan natin ang mga negosyo na nagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran at nagtaguyod ng mas malakas na patakaran sa kapaligiran. Bisitahin ang The Ocean Foundation at ibibigay ko ang link sa aking YouTube mamaya upang malaman kung paano ka makakatulong. Sama-sama at kaya natin iligtas ang natitirang paraiso. Pangalagaan natin ang paraiso dahil ito ang ating yaman, pinagmumulan ng trabaho at higit sa lahat ay ang ating kultura at ang ating buhay. Yun lamang po, maraming salamat.